Yun mga kaibon, bali minalas tayo ngayong buwan na to sa breeding kasi lahat ng binreed natin na ibon or YBs or breeder is namatay lahat ng YBs. So kaya dapat hindi talaga nag-breed ng ganitong month eh. So bago nyo malaman kung anong nangyari, mag-update muna tayo ng mga ibon natin. Okay. Yun, maulan na araw sa inyo mga kaibon. So, matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video dahil laging busy tayo sa mga ginagawa natin. Tsaka, hindi rin maganda yung panahon kasi pa ulan-ulan, hindi tayo makapag-expose dito. Pangit naman yung nag-vlog na nakapayong, di ba? So, yun, 10 or 11 days siya tayong namahinga sa paggawa ng video. So, yun, puputulin na natin yung streak na yan, kumbaga. So ngayon tuloy-tuloy na tayo ulit kahit na basta pag nakakuha tayo ng tiyempo tulad nito na hindi umuulan, gagawa tayo ng video update sa mga ibon natin. So ito pala, umpisahan natin kay Dominant Opal and Brown Spread. Yan. So yun, ito yung brown spread natin in Dominant Opal. Ayan, naiitlog na ulit sila. So yung mga YBs nila kasi malalaki na. Ayan, may itlog ulit yung brown spread and Dominant Opal natin. So yan, 3 days na yung egg nila. And ito yung mga YBs na pinifeed natin daily. Malalaki na. So kumakain na sila ng kusa. Ayan. Ito na yung mga YBs. Ayun yung Lahore. Ayan, ayun Lahore. Ito yung Homo Andalusian. Ito yung mga anak ng white bear natin, itong dalawang to. Tapos ito, anak ng black spread natin na Ross. Tsaka anak ng Andalusian. Yan. So yung checkered, ayun na. Ayun yung checkered. Tapos ito yung anak ng Dominant Opal natin. Yan. Yan. And yung nestmate niya is ito. Yan. Ito ang nestmate niya. Yan. So ito yung kapatid niya. Yan. Ito yung kapatid niya. Yung binidyo natin nung nakaraan. Yan. Tapos, ayun, bali, dito tayo kay Lahore. Ayan si Lahore. Mamimisa ito ngayon, alam ko eh. Alam ko ngayong araw ang pisa niya. Ayun, may crack na nga. Kaya kung mapapansin nyo mga kaibon, ayan o. Ayan, ito yung crack. Ayan, ito yung crack. Ayan. May crack na yung itlog niya. So itong isa, ayun, ito ang crack naman ng isa. Ayan. So baka mamaya ilalabas na yung first YB. So itong dalawang to, hindi naman sila naglugon eh. So hindi lang natin na kondisyon. Pero doon kasi sa sa unang loft natin, nakapag-breed sila. So yun nga yung anak nila. Ito nga yung anak nila, yung Lahore na isa. Ayan. Ngayon mapo-focus natin yung mga anak nito. Itong dalawang to. Kaya yan. So punta tayo kay Saddle. So yun, kay Saddle, yun ang malungkot. Dahil nga naglugon sila, nung time na binilabas sila yung egg nila, ayan, mahina ang YBs. Nabuhay naman ng mga 2 or 3 days, tapos namatay din. Yun, sayang. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nagbe-breed ng ganong season. Pero nangitlog kasi, nangihinayang ako at walang sitter na nakasabay. So yan, hanggang ngayon, ito namang cock ang naglugon. Ayan, dami nahuhulog oh. So i-break na muna natin to. Yung mga ready na, yun na muna yung isasalang natin dito. So mamaya i-update ko kung sino yung mga papalit sa kanila. So yun, dito tayo kay Blue Barless. Ayan,
sabay din sila nagpisa ni Saddle kasi naglugon din tong dalawang to nung nangitlog sila, first egg nila. So kaya yan nangyari, namatay din yung YBs nila, mga 2 or 3 days din kasi hindi malakas yung YB nila. Kaya yun yung dahilan kung bakit namatay, kasi nung time na nilabas sila yung mga egg is lugon day, kumbaga yung nutrients na dapat mapunta sa itlog or sa mga YBs is napupunta muna sa katawan nila kasi mas kailangan nila sa mga YBs. So yun, iwasan na lang natin mag-breed ng ganong month. So ngayon, i-break na muna natin itong dalawang ito kasi hanggang ngayon meron pa naman silang hindi pa sila totaling 100% na 100% na tapos sa paglulugon. So i-break na muna natin itong dalawang ito. Yan. And yung P-check and natin, binrake na natin yan. Nilinis na natin ng konti yung cage nila. So magsasalang tayo ng panibagong breed dito, ng panibagong kulay. And itong dominant opal kahoy natin, so yan, ito na yung mga YBs nila, 3 weeks old. So after nun, ayan, nangitlog sila ngayon kahapon yung first egg. Yan, so mamimisa ito ng August 18. Yan, yung first lay egg niya. So ihiwalay na rin natin sila para makapag-focus na yung breeder sa paglilimlim. Hindi naman sila naglugon pero third catch na nila to. So last breed na nila tong dalawang to. Ayan. Tapos dito tayo kay dominant opal. Ito, lugon tong dalawang to, pero hindi na natin sila hiniwalay sa cage. Hindi na natin tinanggal. So hindi pa 100% na kondisyon. Pero napapansin ko is nagne-nesting na, pero hindi pa 100% yung fully recover ng lugon nitong lalaki. Kaya palagi ko hindi pa sila mangingitlog. So hayaan lang muna natin sila, hindi na natin sila i-break. Yan, para makapag-galaw-galaw sila. Kasi kung isasama natin sila sa colony, possible na mamaya makipag-away pa sila or maburog-burog pa sila dun or magkasugat-sugat. Yan, so dito naman, ito yung isang project natin, itong check and opal spread na black. Yan. So alam ko ngayon din mapipisa to Ayun may crack na. Ayun, may crack na siya. So ito, alam ko ngayon din ito mapipisa. May crack na tong mga egg niya. So yung first egg niya, yan. Ito, so tuloy-tuloy pa rin yung natin yung raffle natin. Bali tumatanggap pa rin ako ng mga entries sa mga raffle natin. So yan, abangan natin yung mga YBs. And itong dominant opal P-check natin and yellow. So yan, ito Sir Robin Samin Santos. Bali ito yung nilabas ng dominant opal P-check natin at yellow. So 100% talaga na-prove ko ngayon na ang yellow is pag pinair mo sa ibang kulay at tulad niyan, kasi madaming beses na talagang black ang nilalabas. Kagandahan dito sa YB na to is kargado siya ng rare color ng dominant opal P-check. So yun, doon natin na-prove na talagang hindi sila pwedeng pag-pair. Ganun lang magiging kulay. Pero after mold nito, doon mo makikita yung talagang kulay niya. Kasi ang nakikita ko sa kulay niya is parang konting opal yung feathers niya. Yan kung mapapansin nyo, ito. Nag-faded na gray and black. So yan, paglaki niyan and after mold, doon mo makikita yung kulay niya. So yan, Sir Robin Samin Santos, isa lang ang naiwan sa YBs kasi hindi lumabas yung isang sisiw. Mga kaibon, tuloy-tuloy pa rin ang raffle natin So mag-i-end ang raffle natin is sa Friday by next week. So magpaparaffle na tayo by Sunday by next week. So kailangan makapagpasa na kayo ng entry yung mga gusto pang sumali. Pwede pa makahabol hanggang Friday. So yun yung last day natin is Friday next week. So lahat ng mga mag-send ng Sabado hindi na natin tatanggapin.
So bali sa Sunday ang raffle natin by next week. Kaya pwede pang humabol yung mga gusto pang sumali ng raffle natin. So libreng ibon lang naman mga kaibon. Libreng ibon. Kumbaga, kaso nga lang pag malayo medyo magkakaproblema tayo kasi ang shipping fee. So baka sagot nyo na mga shipping fee. Pero pag halimbawa nakabuelo na tayo, yun. Kahit ako na yung magsasagot sa shipping fee natin. So yan mga kaibon, tuloy ang raffle natin, tuloy pa rin ang raffle natin. By next month, syempre may raffle pa rin tayo kahit wala tayong nabuhay na YB. Kailangan nating i-provide yan. Gawa natin ang paraan niya para makapag-umpisa din yung iba sa pagre-rare. So next month, may raffle pa rin tayo. Para may mga bagong alaga kayo sa loft nyo. So yun mga kaibon, hanggang dito na lang yung video natin. And thank you sa mga subscribers and magsa-subscribe pa lang. Patuloy lang pag-subscribe mga kaibon.